Hi everyone! Welcome to my channel, Babes View. Ayan guys, punta muna kami dyan sa guys. Bibili lang muna kami ng pagkain ko. Kasi iwanan ako ng aking mga amo na walang food. So, bili na lang ako ng pagkain para pagluluto ako. Tapos, medyo malayo-layo pa yung pinuntahan namin. Ayan, buti available yung tagapaghatid. Dapat doon lang kami sa 5 minutes. Tapos, yun, nakarating na. Pero ito medyo malayo. Siguro abutin to ng mga 25 minutes. Ganon. Ayan, pumunta kami sa Mazaya. Sa bandang Katif din naman to. Kaso lang medyo malayo-layo siya. Ayan, nakakahiya kaya. Ang daming tao. Alam nyo guys, mostly mga Pilipino yung mga nagtatrabaho dito sa supermarket na ito. Maraming Pilipino. Mga bagger, ganun. Tapos, iba-ibang lahi din. Bumili din ako ng pagkain ng pusa. Ayan, pusa namin. So, medyo matagal-tagal ako sa loob kasi nga medyo malawak yung supermarket. Tapos, nagpasama pa ako dun sa tagapaghatid namin kasi hindi ko alam, baka maligaw ako. Hindi talaga ako namimili ng ganito. Hindi ako namimili sa supermarket na malayo. Pupunta lang ako dun sa malapit lang na alam ko na maliit lang na market. Ayan. Ayan, medyo malaki-laki to. Kaya, syempre, nakakatakot. Baka maligaw ako. Di na ako makauwi. Ayan, pumunta pala kasi yung aking mga nanay at tatay sa karatig na bansa. Ayan, sa Bahrain. Pumunta ng Bahrain. Kaya ako ngayon ay nag-iisa lang. So, kayang-kaya namang kumain. Pag may pagkain, syempre. Pumunta kami sa loob. Ayan, naghanap. Ang tagal nakakuha ng pagkain ng ng pusa. So, ang pusa namin ay napaka-juicy. Hindi siya kagaya ng pusa ng yung Pilipinas na pusa na kahit na tinakpan mo at lahat yung pagkain, talagang bubuksan pa talaga at para makakain sila. Pero itong pusa na to, wala, amuyin lang talaga nila, aamuyin lang talaga nila, ayaw nilang kainin. Ang system ngayon, ang nabili kong cat food ay ayaw talaga nila. Kahit anong gawin kong pakain, ayaw nila. Pero mayroon naman kaming yung dry foods ba, yun na lang kinakain nila. Kasi masyadong juicy. Ang mahal pa naman ang bili ko. So, yun na nga. Bumili lang ako ng pagkain ko. Sobrang wala kasi ako makita na fresh na gulay doon. Tapos ang binili ko lang, alam mo kung ano, kasi chicken lang talaga dito yung pinakang lagi-lagi nilang kinakain. So, since chicken din naman ang nabili ko, pero binili ko yung liver. Ayan, liver ng manok at saka yung pitso ba meron pa. So, yun, ganun lang kasimple ang buhay namin dito. Simpleng-simple lang walang-wala manok lang. Joke lang. Pero masaya naman kasi sa totoo lang yung aking mga nanay at tatay ay mababait sila. Tapos yung mga anak mababait din. At syempre pinagkakatiwalaan nila ako kahit na mag-isa lang ako. Pero yung dati sobrang grabe. Yung unang-una pa lang, hindi iniiwan talaga nila ako pag umalis yan sila. Iiwan nila ako sa nanay nila, nanay nung nanay ko. O kaya naman, yung dating-dati pa, yung unang taon ko dito, iniwanan nila ako dun sa tita nila. Sobrang walang pakundangan yung mga yun kung mag-utos. Talo pa nila yung amo kung mag-utos. Talagang grabe. Kaya nagkasakit ako nung nung iniwanan ako dun sa kapitbahay, dun sa tita. Kasi that time, wala pa kami dito sa bahay na to Doon pa kami tumitira, doon pa sila tumitira sa nanay ng nanay ko.
So yun, nung lumipat na sila dito sa tinitirahan namin ngayon, yun naging ano na yung trabaho ko, hindi na masyadong sobrang hirap. Tsaka open siya sa lahat, mabait kasi free ang akong internet ko. Ayun. Tapos di pa yung aircon pa free. Kasi may mga amo kasi na hindi free yung internet, hindi rin free yung aircon. Mag-aircon ka man, nakalimit lang. Ayan, kasi sobrang mahal din kasi ng kuryente nila dito. Kasi nga 'di ba, sobrang init, halos puro bato ang bahay. So, gano'n lang nga, siyempre nanay at tatay ko naman may trabaho naman sila, so afford naman nilang magbayad ng malaking bill. So, yun. Swertehan lang talaga pagka nagkaroon ka ng employer na mabait, na nakakaunawa sa'yo. Siyempre, hindi mo rin naman makukuha yun kung hindi mo tsinaga. I mean, yung pagiging mabait ng mga employer natin, lalo na sa mga baguhan natin na mga kakapunta pa lang dito sa ibang bansa, yun. Payo ko lang guys, alam nyo guys yung unang-una syempre, pakibagayan muna natin yung ating mga amo, syempre, ganun. Kaya ang dami ko nang dada guys, no? Nagkwento lang ako about dun sa pamimili ko ngayon, nakarating na ako dito. So, syempre, share ko na rin para at least meron pa kayo guys matutunan sa akin. Yung kwento ko na rin yung mga unang-unang panahon pa na nandito ko, way back 2016. Sobra talagang napakahirap ng trabaho. Yung malaking bahay, up and down, ilang kwarto, 4 na kwarto, 3 CR lang naman, pero napakalawak ng bakuran. Sobrang napakainit yun. Tapos palinis pa yun sa'yo araw-araw. Pero minsan, yung pagkain kasi nila dito, hindi kagaya natin na umaga ang almusal natin ay kanin. Dito, minsan lang sila kumakain ng kanin sa puro sila tinapay, ganun. Pero pag may estudyante ka sa bahay, kunyari napunta ka sa isang bahay na may mga estudyante, may mga bata, mas maswerte ka. Kasi talagang need nila may kanin. Need nila may kanin, may pagkain sila araw-araw. So yun. Kaya nga ako dito ay medyo lumobo na ng todo kasi nga 'di ba, maraming pagkain. Nakakahinayang din sanang itapon, kaso lang kung ako naman yung kakain, so ako naman yung health ko naman yung mamimiligro, 'di ba? Kasi pagka puro kanin kasi halos ang dami kong dinatapon, tapos yung mga kanin ay yung mga pagkain na mga puro luto nila, halos doble na lang din, kaya nagsasawa din yung mga bata. Ito mga bata pa naman dito mapili sila sobra. Gusto nila yung mga nag-order sa mga ino-order lang ba, yung mga chicken fry, ganun, tapos hamburger, yung mga ganun, mga fast food. Yun ang mga gusto nila. Si Jollibee, sa McDo, wala pala ditong Jollibee, McDo lang pala. So yun. So ang kagandahan nito guys ay maswerte ako dahil syempre yung unang-una hindi muna sila mabait, syempre nag-a-adjust pa rin sila, yung pinakikibagayan din nila ako. So yun, sa mga baguhan dyan, wag kayong didikit sa lalaki. Kasi mostly yung mga babae dito, kahit na nga hindi mga asawa, mga silosa. Kahit na yung mga auntie-auntie, mga ganon, mga silosa, mga nanay-nanay, nako, silosa. Sobrang silosa. Kaya, iwasan ninyong pumunta, dumikit sa lalaki. Kung ano ang dapat ninyong gagawin, lalo sa mga babae ng domestic helper, ang gagawin po ninyo ay didikit kayo. Lahat ng bagay itatanong nyo kung kailangan nyo doon sa babae. Kasi yung babae po ang dito, yung bang dapat doon ka tumikit, kasi nga para hindi ka mapaghinalaan, kasi isang pagkakamali mo lang, gawan ka ng kwento,
tapos masira ka, tapos mamiligro trabaho mo, deported ka agad sa Pilipinas. So, yun ang dapat iwasan natin. Ako dito, hindi naman ako sa nagmamalaki. Siyempre, marunong na ako makibagay kasi yung una nakita ko, yung unang araw pa lang na nandito ko, alam ko na kung ano yung hinahanap, yung parang yung ano ba, kung anong nagets ko na kagad kung ano yung ugali. Kasi yung ano ko wala dito, yung tatay ko wala dito lagi, nasa ibang ano siya, sa ibang bayan din nagtatrabaho. Ang uwi lang dito as Webes, Biyernes, tapos Sabado na naman wala. So yun, wala siya lagi dito. At tapos pag umuwi yan dito, syempre ayaw ko naman na nakabalandra ako lagi dyan. So syempre lahat ng gagawin ko dyan sa labas, kailangan gagawin ko yun siya nang wala siya. Alam ko yung oras ng paglalabas niya, alam ko yung oras ng pagkising niya, kasi para paglabas ko doon wala siya. So yun lang dapat tayo. Maraming salamat guys. Ayan, maraming salamat sa pag-support sa aking channel. Alam nyo guys, channel natin, kung papabayaan po talaga natin, talagang mamimiligro din. Kasi itong channel ko na to, ayan, namimiligro na kasi nagpabaya ako eh. Kasi nga nagkaroon ako ng violation. Na-reuse ako ng sa mga music. Ayan, sa mga gumagamit ng music dyan guys, wag nyo nang gagawin yan ulit. Kasi ang hirap makabalik, lalo na hindi mo alam kung ano ba yung video, kung saan ka bang video nagkamali, kung saan ka ba na-reuse. Ayan, hindi talaga nila tinutukoy kung ano yung video na yon. Kaya ang nangyari ngayon, marami akong dinelete. So pag delete ko na yon, ayan, nagbawas yung WH ko. Kaya ayan, namimiligro ngayon. So ngayon nag-live na naman si Inday. So maraming salamat sa pagtulong nyo guys. Ayan, kahit na nga hindi ako tumitigil na mag-live, mag-watch kami ng mga ka-member ko, kaso lang talagang hindi talaga ganun kalaki yung premiere natin, watch to watch. So kailangan talaga natin mag-live. Ayan, support talaga sa bawat isa. Lalo na ngayon, mayroon naman bagong si YT about sa ads. O, diba? Talagang limit na lang. So, maraming salamat sa pagsama po sa akin. Ayan lang naman yung paglabas ko at bumili kami ng pagkain ko at saka pagkain ng pusa at saka syempre yung kanilang dumihan.